itong mapa natin na to. Ang daming alam na lusutan. Ito medyo malaki. Palubog na yung araw, maya maya lang ang dilim na dito. Tapos napakadami pa rin ng mga turista. Ayun, may Shell, pagas muna tayo dito. Pa full tank ng premium, boss. Full tank po tayo sir, Sub Zero. Okay na. Thank you, thank you. Sir, salamat. Salamat po. So, what's up guys? We're back in the game. Another day, another vlog, at syempre another moto adventure na naman yung gagawin natin ngayon. So, for today's video, pupunta tayo ngayon sa Matabungkay, Opia. So yung magiging biyahe natin ngayon guys is nasa 77 kilometers. Tapos mahigit 2 oras. So mabilis naman yung biyahe natin dito. Di ko lang sure mamaya kapag kalagpas natin. Di ko lang sure mamaya pagkalagpas natin mamaya ng Kaibiyang. Grabe naman ang usok nito, oh. Sana makaabot tayo bago mag sunset. ETA naman natin doon nasa 2 hours lang mahigit eh. Time check natin ngayon, it's 2:30. So kaya naman. Wag lang tayong matraffic dyan sa unahan. Grabe, ang lalaki ng mga truck ditong nakakasabayan natin. Nagpasa natin yan. So ayun guys, ito na tayo sa Pure Gold sa Tansa. So bali yan, dito na tayo sa may Sahudulan, sa may Tansa, Cavite. At simula dito, yung magiging biyahe natin ay nasa, tingnan natin sa mapa, 68 kilometers na lang, tapos 2 oras yung itatagal ng biyahe natin. So sobrang init kasi kanina sa bahay, bali biglaan lang itong naging biyahe natin na to. Dahil ayun, wala akong pasok ngayong araw. Tapos sobrang init ng panahon, naisip ko na magdagat. So kain lang muna ako guys, tapos balikan ko kayo mamaya. So ayun guys, kakatapos lang natin na kumain ngayon dito sa Chowking. Dito to sa may sa may Sahudulan, sa may Tansa, Cavite ang nakakasakop. So diretso na tayo sa biyahe natin kasi medyo mahaba-haba pa to. 68 kilometers pa to. Oops, yeah. Let's go, let's go. Okay. Grabe naman ang traffic ngayon dito. Kahit 3:00 ng hapon. So ayun guys, solve na naman tayo. Solve tayo doon sa Chowfan, kay Chowking. Nakakamiss yung yung mga dating siniserve sa Chowking, yung may kalamansi. Saka yung chili paste nila kasi dati parang ang sarap eh. Ngayon kasi pinaghalo na nila yung toyo saka yung yung kalamansi. Tuloy tayo sa biyahe natin guys. Bali itong kalsada natin binabagtas natin ngayon is tuloy-tuloy to hanggang doon sa may Maragondon.
bago tayo umahon sa may papuntang Kaibiyang. So kailangan na nating magmadali dahil wala pa akong nakaset na matutuluyan doon. So maghahanap pa ako mamaya pagkadating ko kung saan ako pwedeng tumuloy. So sana makahanap tayo kaagad mamaya. Ito yung mga maganda kapag bigla ang lakad no? Walang plano, walang booking. Basta naisipan ko lang kanina, okay, let's go. So eto na yung mahaba nilang ahon. Kaya natin yan. Kaya natin yan. Eto medyo malamig na dito sa part na to kasi marami ng puno dito. Kanina grabe talaga ang init. Lalo na yung pag-alis ko kanina sa Makati. Grabe. Tapos traffic pa. So simula dito guys, marami na kayong makikita ditong mga cafe, restaurant, karenderya. Sunod-sunod na yan hanggang dun sa unahan. Tapos may mga overlooking view pa yan. Ay, na-overshoot pa tayo dun. Grabe, ang haba talaga nitong ahon na to. Yun, ang sarap na sa pakiramdam dito. Presko na. Medyo malamig na rin kasi yung buga ng hangin. Ayun daming bundok. Tapos ang isa pang dahilan kaya ako gustong dumaan din dito, yung kalsada ang kinis. Smooth na smooth, para kang nasa Marilake lang no? Doon sana ako dadaan kanina sa kabila, sa may Alabang. Yung tatagos ng Maragondon, sorry. Yung tatagos ng Carmona. Kaso babaybayin natin doon yung service road. Naku, napakalala ng traffic doon. Grabe, ang ganda guys sarap talagang gumala. Ang sarap magmotor. Kailan ba yung huling punta ko dito? Parang tama, October ata yun, last year. Yung ako, Kaibiyang Tagaytay Loop. Okay, eto, malapit na tayo sa Kaibiyang. Eto, malalim tong liko na to Okay, eto na tayo guys sa Kaibiyang Tunnel. The legendary, the one and only. Yeah. 45 kilometers to go. Isang oras na lang daw at nandun na tayo. So pagkalagpas natin dyan sa Kaibiyang Tunnel na yan, bali ang maladaanan na natin dito is yung mga coastal side ng Ternate saka Nasugbo. Napaka-solid ng view, di ba? Ayun Oops, masyado tayo mabilis. Ito yung mga view deck nila
dito ng view. Sayang, hindi sana tayo nagmamadali. Ang ganda magpalipad ng drone dito eh. After ng mga kurbada doon, ang dadaanan naman natin dito ngayon is yung mga bukid. So dire-diretso to hanggang doon sa may parang pinakang bayan ng Nasugbo. Sabi dito sa mapa natin, dadaanan natin yung mismong bayan eh. Ang sarap bumiyahe ng ganito eh, no? Yung biglaan lang, walang plano-plano. Mabilis ang alis. Nakakamiss din kasing maligo sa dagat. Sabi kasi nila guys, daw yon, therapeutic yung yung pagligo sa dagat. Lalo na kapag yung umaga. Ito yung kinainan ko last time ng lomi. Okay, Hamilo Coast na tayo. Okay, let's go. Ang ganda ng kalsada talaga dito sa ruta na to yo. Solid na solid eh, no? Yung mga puno, di pa sila nagki-clearing siguro kapag bago magtagulan. Yan, magki-clearing na sila niyan. Kasi kapag bumagyo, delikado yung mga puno na yan eh. Okay, balik tayo sa Twisties. Mga construction boys to, mukhang kakauwi lang nila. Ang dami ngayong mga nag-harvest ng mangga. Bili nga tayo mamaya pag may nakita tayo. Sarap yung Indian mango eh. Tapos malutong, bagong pitas. Sarap nun. May mga butas-butas yung mga kalsada na dito. Kaya nakakatakot din magpabilis. Ayun kagaya nun. Oh, naisahan tayo dun. Eto, nag-harvest din sila ng mangga So ayun guys, andito na tayo sa Barangay Putata at mag-aalas 5 na ng hapon. Ay, sana may mahanap tayo kaagad dun na matutuluyan para makapagpahinga tayo kaagad, tapos ligo na tayo sa dagat. Kaliwa daw tayo dyan sa unahan. Saan yun? Ito? Grabe naman itong mga pinapadaanan sa akin itong mapa na to. Tama pa ba to? Kung kailan tayo nagmamadali saan naman tayo pinapadaan ng mapa sa mga ganitong lugar? Basta sureball sana, okay lang. Gara naman itong mapa natin na to. Ang daming alam na lusutan. Ang ganda ng patubig nila dito. Sagana. Sa gitna na tayo ng bukid. Pangit na yung kalsada. Kanina okay pa eh. Nakakita din ng main road. Habulin natin yung sunset. 28 minutes na lang. Ang daming mga nakatigil na motor. Ano meron? May checkpoint. Anong hinihintay ng mga to? Sanggala. Sabi ko na eh, may checkpoint sa unahan. LTO pa HPG pala.
Matabungkay. There we go. Hanap lang muna ako ng mapagpaparkingan para makahanap tayo ng matutuluyan. So ayun guys, andito na tayo sa may mismong Matabungkay Beach. Time check natin 5:50 ng hapon. Napakaraming tao simula dun sa dulo hanggang dito. Ay God. Sakto naabutan natin yung nakarating tayo bago mag sunset. So ayun guys, palubog na yung araw. Maya maya lang ang dilim na dito. Tapos napakadami pa rin ng mga turista. Sabi ni nanay kanina, yung nakakwentuhan ko doon sa may table, mas marami pa raw ng mga nakaraan. Ngayon daw mas kumonti eh. Siguro sabi niya baka dahil sa sobrang mahal ng gasolina. So for sure isa rin yun sa mga reason kaya gano'n. So ayun, update tayo guys. Time check natin, it's 7:32 na ng gabi. So ito, lakad-lakad lang muna ako ngayon dito sa tabing dagat. Tapos maghahanap ako ng pwedeng makainan kasi nagugutom na rin ako. Gabi na pero ang dami pa rin naliligo. Good morning guys, andito pa rin tayo ngayon sa Matabungkay. And time check natin 6:25 ng umaga. Ang sarap maglakad-lakad sa tabing dagat. Nagkape lang ako kanina doon sa may sari-sari store sa gilid ng Aplaya. Tapos maliligo tayo ngayon dito. Ayun yung dinaanan ko kanina papunta dito. Sumingit-singit lang ako dyan sa mga balsa na yan hanggang sa makapunta ako dito sa pinakahuling balsa. Check natin kung ano makikita natin sa ilalim. Subukan natin sumisid. Tayo sa may medyo malayo. Medyo malabo yung tubig talaga sa ilalim. Hindi siya ganun ka-clear. Tapos wala ring mga corals kasi puro buhangin lang talaga. Balik na tayo doon. Balik na tayo sa balsa.
So ayun guys, so far so good naman tayo. Enjoy naman yung stay natin dito ngayon sa Matabungkay. Tapos dito nga pala guys, kung gusto niyo ng mga island hopping, meron silang ini-offer dito, parang 250 lang per head. Max of parang 12 person. Tapos ang dami nyo nang magagawa doon. Meron ng mga, syempre yung island hopping, tapos snorkeling, yon kasama na rin yun. Tapos meron din silang mga ganito, floating cottages. Ito pwedeng pwede rin, may mga dining table sila, may mga dining set sila. Pwede kayong dito magsalo-salo. Tapos meron din parang maliit na room or bihisan ba yan. Tapos griller meron din, ihawan para pagka gusto nyo mag-ihaw ng mga isda. Malaki yung mga ganitong floating cottage nila guys. Saka marami. Hindi ko lang natanong kanina kung magkano yung rent sa isang ganito. Ayan. So ayun, nagtanong ako kay kuya kung magkano yung rent dito sa ganitong floating cottage. Nasa 2K daw. So tatapusin ko na dito tong video na to. At kung umabot ka sa part na to, maraming salamat sa napaka-solid mong pagsuporta. At kung hindi ka pa nakasubscribe, pwede nyo po akong subscribe kung naligaw lang kayo dito sa channel ko. Click nyo lang yung subscribe, tapos hit nyo na rin yung notification button para updated kayo sa mga susunod pang content na gagawin ko. So once again, this is Lone Rider Manila signing off, and see you in my next video. Peace out.